Hence, in our description of goodness of God, the fundamental idea is that He is in every way all that He as God should be. Ano ba nasa isip natin tungkol God? Hey God. Sabihin natin hindi dito pa ang theology. Ano ba ang nasa sa isip? Ito nandito sa mind tungkol sa kung sino ang Diyos. Okay? Ano ba dapat ang Diyos? Okay? Ano ba ang kanyang katangian bilang Diyos? Meron tayong idea kung ano-ano. Makapangyarihan. Mapagmahal, creator. Natulog na agad siya, no? Brother Eddie, creator. So, ano ang masasabi natin tungkol sa goodness of God? Maunukain, nag-iingat sa bawat sa atin, malapad ang pangunawa sa bawat sa atin, gumagawa ng mga mabubuti. Lahat ng ginagawa niya ay para sa atin mabuti. Okay? So, yun ang inisip natin, who God is Diba? So, yun talaga si God. He is good. Okay? Ano ba nasa isip natin before na malaman natin ito, na ang ibig sabihin ay good sa isip natin? Wala pa itong theological discussions natin. Mabuti, ano ba yung mabuti? How will we describe mabuti? Parating ang bibigay. Kaya pumapasok sa benevolence. Parating mapagbigay, parating mapagkaloob, parating na yung maganda pa sa atin, yung maayos pa sa atin, yung magagalak tayo. Siya ang source lahat. Okay? Fons omnium bonorum. He is the fountain of all that is good. Hayaan mo na. Foreign naman yun. Fons omnium bonorum. He is the fountain. Everything that is good. Kung ano yung good para sa atin, galing lang sa akin. Hindi yung parang natural lang na fountain na gumugupal-gupal. Okay? So yun po ang goodness ng Panginoon. He is absolutely perfect. And even in Himself, He is in perfect bliss in Himself. Ano ba yung bliss? Sobra-sobrang kagalakan. Sobra-sobrang at peace with Himself. So pag sinabi mong good, siya mismo ay gano'n na lang ang kagalakan niya sa sarili niya. Tayo ba? Nagkagalak pa tayo sa sarili natin? Meron ba tayo gano'n kaisipan? Nagagalak ka ba sa sarili mo? Naiinis. Oo, nakatawa si Mike. Ako hindi para sa kanya. Hindi siya diretso maglakad ang nakikita niya, puro diretso ang lakad ng marami na nasa kapaligid niya. Di ba? Pastor. Diba? Maaring nakatawa, pero sa isip niya, nagagalak din siya, may kakulangan. So, he is not at bliss with himself. He is not so happy about himself. Pero si God, he is always happy with himself. Hindi niya kailangan ng kapapang bagay. Hindi niya kailangan ng masisino masama. Hindi niya kailangan ng tao para maging happy siya. Because in himself, fountain of gladness, fountain of happiness, fountain of joy, siya mismo. Okay? So yun po. God is bad. Okay? So he is absolutely perfect. He has the perfect bliss in himself. It is in the sense that Jesus said to the young ruler, "None is good save one, God lang." So ano ang point ang sinasabi? He is absolutely, or he has that perfect bliss in himself. Okay? Na-imagine nyo, wala siyang gadget, walang ibang tao, walang anghel na umaabot sa kanya, walang langit, wala pang langit, wala pa siyang ginagawa na maski ano. Yet he is so happy with himself. Ay, kung natin imagine yun, siguro happy ka talaga. Ikaw ang Diyos Ikaw ang Diyos happy ka talaga. Siya, hindi niya Diyos ako Kumbaga, magmamalaki siya, so si is God.
Walang ganun si God eh. Okay? Kumbaga parang negative yun, yung ganun kailan. O Diyos ako, yung ganun. Kaya wala akong pakialam, Diyos ako eh. Sovereign. Hindi kasi gusto ko lang maano natin yung kaisipan. Kaya kinarelate ang tao para na sa ganun ay mag-worship sa Kanya. Para bang kailangan niya ng worship. Kaya nag-create siya ng tao. Maski wala tayo. Kaya karapat-dapat siya na talagang tumanggap ng worship kung sino man ang naroon. Yung kanyang pagiging Diyos, hindi nababawasan kung walang nag-worship sa Kanya. Kasi lumalang po siya ng tao. Okay? Pagiging Diyos niya ay in the absolute sense of the word, talagang Diyos, maski wala yung creation na maski ano pa man. And maski wala siyang nakakreate, wala siyang ginagawa, He is so happy about Himself or with Himself. Eh, bakit niya ba ginawa ang tao? Ha? Pagpamahal niya, gusto niyang i-share yung Hindi. sa atin. Hindi, ano? Talagang magagawa ang tao. Bakit? Creator ng Diyos. Yun lang ang word doon. Yun lang ang ano doon. Kasi creator siya. Walang ibang purpose. Creator kasi siya. Kaya nagawa niya ang lahat ng bagay. Pero sabihin mo, kailangan niya tao. Kailangan niya yung stars. Kailangan niya yung planeta. Para masabing, ako gumawa niya. Hindi kailangan ni Lord. Pero pwede siya, Diyos pa rin siya. pwede namang mag-create siya ng hindi moral beings, yung parang instinct lahat para wala siyang ililigtas, walang kuwan sana eh. Parang gano'n lang sana, para wala tayong kuwan. Robot. Robot. Parang kumbaga animal lahat sana, animal lahat. Walang tao sana, walang tao sana. We are the highest of animals. Hindi pwede na yung aso ay maging very, very wise. Hindi pwede na yung aso ay magbigay ng kinakain na bawas sa pusa. Wala sa kanilang ganun eh. Sa mind nila o sa isip nila kung meron man, walang ganung attribute sila. Ang moral mo, ang moral. Okay? Wala eh. Ang hirap isipin kung sino talaga ang Diyos. Bakit niya kinreate ang star? Bakit niya kinreate ang space? Bakit siya nag-create ng time? Bakit nag-create siya ng tao? Wala ibang sagot kundi because He is the Creator. Okay? Di ba? Dahil sa pagiging Creator niya, talagang na-create niya yung mga ganun. Oo nga, Pero there is no need for Him to create yung mga ganun. Di ba, Pastor, tayo ginawa tayong tao para mayroon sa kanyang sumampa. Kasi sabi niya, lalangin natin yung tao ayon sa ating kawangis para talaga makilala kanyang pagka-Diyos. Kaya ginawa niya ang tao. Para sumamba sa Kanya. Oo, ginawa niya ang tao para sumamba sa kanya. Hindi naman niya kailangan ng pagsamba. Hindi niya kailangan ng pagsamba. At lalo na, alam niya na ang tao may mag-fall, magkakasala. Kasi paano kaya kita may establish sa pagka-Diyos niya. In Isaiah Ayon sa ating chapter wangis. Oo. Isaiah chapter 1 Sa ating says, thoughts, may establish. okay, pumunta kayo sa loob ng templo, may dala-dala pa kayong offering. Okay. Sino nagsabi sa templo? Sino nagsabi sa inyo mag-pray sa temple pa at magdala kayo ng offering? In other words, doon lang nakikita na hindi ka tanggap-tanggap ang magiging worship ng isang taong makasalanan. Okay. Oh, excuse me. Pero bakit ang ginawa? Eh, talagang creator ka rin talaga. Creator talaga siya. Yun lang yun. Okay? As for the purpose, Na-create na tayo dahil creator siya, ano naman? Yung legal Pag ginawa. the purpose for man, Oo. for the purpose to worship God, to worship God. lagyan natin dito to enjoy everything. Meron pa. Okay? To enjoy To everything. do everything and of course, to And sa Genesis, sabi niya, To commit sin. God, and let us create them in our image and likeness, and let them have dominion over all the creations of God. Tayo lang ang pangasiwan ng mga ginawa ng Diyos. steward. Steward. So, di ba, purpose. Ba't gagawa siya ng mga ganun, tapos tayo ang gagawin ng steward?
Kaya alam niya, kakainin lang natin yung mga yun. Katulad na yung dinosaur. Iwala niya kasi kakainin tayo. O, di ba yung dinosaur na yan? Ang mga dinosaur dito sa Pilipinas, marami. Kaya lang kinain na lahat. Ng mga Pilipino. Okay. Binakarhet. Nagdilita. Doon yata nagsimula. Bakarete. Pero hindi dapat bakarete yun. Dapat Pag hindi natin na ano talaga, kasi talagang gisa Yes. Yun ang talaga bottom line. Yung, because he is the creator. Okay? Bakit siya benevolent? Kasi yun ang nature niya. Tama yun. Benevolent talagang bigay. Created man to be his image bearers and to steward over his Word. works. According to his pleasure. According to his pleasure lang. Actually, marami pa kung titingnan natin. Pero mga minor points yung mga ganyan. Ang major is, bakit meron tao? He created it. He created man. Okay? Yun lang yun. Creator. Kaya nandito tayo lahat. Ngayon, as for the purposes, mga minor purposes, ayun, maging ano tayo, maging image bearer, maging mapulong tayo ng kagalakan. Magagalak tayo dun sa iyo pa niyang ginawa. Okay? Mag-worship tayo. Okay? Mga ano lang ito, kumbaga, point 2. Pero, Pastor, sa pinahit niya, tayo ang minahal niya. Tayo rin ang pinagdahan niya eh. Diba? Kahit sa Old Testament pa lang, minahalayan tayo eh. Minahal niya tayo eh. Bahin natin ganito. Of all the creation, yung mga living things, okay, living creature, tayo lang ang binigay niya ng magandang utak. Yun. Tayo lang ang binigay niya ng bibig na nakapag-communicate. Tayo lang ang nakakakita at nakaka-appreciate nung kayo ng ibang ginawa. Halimbawa, tingnan mo, pag tumingin ka sa labas, ano ang nararamdaman mo? Di ba maganda? Yun ang reaction natin. Di ba? Ang ayos, malinis, okay? Yung aso kaya, pag nakita yan, ganun ba ang nararamdaman mo? Hihiyan na ganun. Hahanap So, na tayo. di ba? Maganda ang pagkakagawa ni God sa atin. Pagkaka-create niya. Talagang iba tayo kaysa sa hayop. Ngayon, kung gusto mo, ikaw ay nagmula sa hayop, sa'yo naman yung decision na yun. Okay? Tanggapin mo o hindi, nasa sa'yo. Okay? Pero in as far as the Bible is concerned, we were created in the image of God. Mga tayo na minahal niya. And we Sabi possess, sa Rambo. kung yung sinasabing mga attribute din na na-communicate niya sa atin. Okay? So, dito po sa sinabing goodness of God, He always is benevolent. He is always giving. Continually, nagkakaloob siya, nagbibigay siya ng mga bagay-bagay na makapagbibigay ng kagalakan sa atin. Yun ang good doon. Okay? Kaya lang, tignan natin. What kung ikaw ay hindi nabigyan? Will you still consider God as good? Natanong ka bigyan ng maganda. Good pa rin. May plano ang Diyos mo, kaya hindi ka binigyan eh. Okay? Kung hindi ka nabigyan, tatawagin mo pa rin mag-good si God. Good pa rin. Kasi may plano ang Diyos eh. Diyos nga siya eh. Siya nakakalam. Pagka may gusto pa at hindi nangyari o hindi naganap, Good pa rin siya. Good pa rin siya. Good pa rin. May plano siya eh. Sa buhay natin. pagpatuloy mo lang. Sige, tama naman yung decision ganyan. Okay? Lahat. Tayo lang ang merong mga problema sa pag-iisip. Hindi kasi yung something, di ba always si God, in His goodness and His goodness. Lahat ang nagaganap sa atin for our good. Lahat. Amen. Pero pagka nagkalagdag ka, nawalan ka ng pera, natukutan ka, nasulugan ka ng bahay, Bad yun. ganon. Hindi kumuha Hindi ka napasama sa biyaheng malayo, maganda sana. Hindi ka nasama. Eh minsan tinatanong mo na ang Panginoon, ba't ganun si Lord? Good pa rin yun. Dahil ang Diyos ang nakaplano eh. Ang Diyos natin may gawa eh.
Yung iba kasi hindi nakakaalam na ang lahat ay nakaplano. Amen. Maraming hindi nakakaalam na ang lahat ng nagagawa ay plano ng Diyos. Ha? For the greater good. For the greater good. Hindi alam ng iba yun, hindi gagam ng iba yun. Hindi na maaano yun, hindi na maaano yun. Lahat nakaplano yan. Okay? Nakapag-aral ka, nakaalam ka ng mga salita niya. Nalinawan ka. Pero how about the others? Hindi nila alam. Sa bagay, tama. Yung ganun. Okay. Kristiyano rin, ha? Kristiyano rin. So, hindi nila alam. So, dapat makita natin, everything talagang si God is behind everything na nangyayari. And always, 100%, it's for our good. Amen. It's for our good. God is good all the time. Romans 8:28. 28. Sige, yes. In all things. Negative, positive. Pero ang problema ngayon ng ibang Kristiyano, pagka negative, hindi na galing sa God. Hindi sila Kristiyano yun. Pag gano'n, hindi pa kayo Kristiyano yun. Kristiyano mo ngayon. Yung iba Kristiyano. Kristiyano. No. No. Diba? Hindi pa talaga. Meron talagang grupo na gano'n ang problema. Hindi makonsider yung mga negative na nangyayari as good. So, siguro, pwede natin share. Okay. Everything works for good for those who love Him. Pwede natin okay. Saka hindi ka bibigyan ng Panginoon ng isang bagay na babagsak at o hindi ka babagsak. Amen. Okay? Rather, ang ibibigay ng Panginoon is something na kapakinabangan sa atin. Negative ba ang pananaw natin? Negative ba ang kaisipan natin? Lahat ng nagaganap, lahat ng mga nangyayari, always for our benefit. Okay? For our benefit. Hindi para sa ikababagsak. Maski yung pagsabihin mo na, pagbagsak. Okay? Kahit kung bumagsak eh. Kasi babangon ka rin yun. Huwag mo munang isipin yung bangon, pagbagsak pa lang. Okay? Minsan, ang pananaw mo, wala na eh. Sira ka na. Wala na. Walang mangyayari. Diba? Ha? Si Job, nawalan lahat. Oo. So, bakit mo? Pero good pa rin si Lord sa kanya. Yun. Ang pinakamasamang nangyari sa kanya, naiwan yung asawa niya eh. Oo. Iyan. Naniniwala mo ba sa Diyos na ganyan? Sumpahin mo na ang Diyos mo, sabi niya. Pero pinagtan mo yun. Sabi niya, wala kang alam. So yun ang pinakamalala. Sumpahin mo lang yung asawa niya. Kinuha lahat, bakit Lord, iniwan mo. Sana ito inuna mo. Di ba? Di papasok yun sa kanta doon. Kunin ko na ang lahat, kunin yung mahal ko. Tama. Ganun mo. So ngayon, reflecting on it, makikita natin, may maganda pala Kasi gagamitin pa yung asawa para magkaanak ng mas ng mas magaganda. Kasi minsan naman yung ganun eh. Si Joseph the Dreamer. Diba si Joseph the Dreamer? Ang pangit lang nangyari sa kanya. Ultimo mga kapatid siya, ginanon siya. Dinablas siya. Yun, mahirap doon. Diba? At ang gusto pa nga ng mga kapatid, patayin siya. Pinababayaan ng Panginoon. Sige. Yung pala, ang plano ng Panginoon, sa pamamagitan ng mga nangyayari negative, maging second in command siya. Amen. Na buong Egypt. Ganun naman talaga ang Diyos eh. Makita natin kay Pablo. You meant harm, Diba? but God meant it For for good. Oh, yeah. Okay? So, siguro parang ibahin natin ngayon ang ating mga pananaw. Okay? Maging sensitive tayo. Kung may nangyayari na hindi maganda sa ating buhay, maging sensitive lang tayo. Baka iyon yung parang anong Panginoon para tawagin ka. Dahil nagiging busy ka na sa kung saan-saan. Hindi na sa Kanya, hindi na kay God. Okay? Baka mamaya, meron ng blessing na binitawan ng Panginoon, eh, hindi mo nakukuha. Ilang beses na kumakatok ang lasada sa inyo. Okay? Hindi mo pa natatanggap. Eh, padala na nga ng Panginoon. Kasi busy tayo kung saan-saan. So, ang gagawin ng Panginoon, bigyan ka ng medyo masakit-sakit na experience. panggising. Okay?
ma-hospital ka. Dahil doon sa hospital, mararamdaman mo, kinakausap ka ng Panginoon. At wala ka ng pinagkakaabalahan, kaya nakakapag-concentrate ang iyong isip kay God. Katulad ng ano, yung mga nagka-cancer, swerte na. Oo. Swerte talaga. Kasi Nag-answer. 90% na nagka-cancer na. Tumanggap kay Lord. Oo, biglang nag-aaral ng Bible, biglang nagsisiyeng. Sa Detro. Detro. Sa Detro, sa Pilipin, 24 hours ang praise and worship nung may death May death penalty. penalty. Nabutan mo yan, Pastor. Siya. Yung 24 hours ang praise and worship sa Detro. Sina ano, nabaptize namin si Labitay. Si Garay. Pinaptayin namin ni Pastor. Pero nabitay. Inabot nyo sila Pastor Injection. Liam. Sila Pastor Liam. Wala, nahuli man yan. Hindi, pero ano yun? Anong year ka ba umalis? 2002. 2002. Ay, wala. Hindi na nagpangabot. Kasi si Dr. Leo, 29 years. Nakalina na sila. 29 years. Sila na isa kami. Sila na yung kasunod eh. Siya rin yung jail. 2000 kasi naman eh. Ang kailan ba Bisaya yun, di ba? 2000 po. Hindi, si Pastor Dea, mga 2004, 2005. Naulit ka. Okay din yun, ha? Pero yung usapan na to, sila lang ang nag-uusap, di ba? Sila lang. Parang they are privy to some communications na hindi sa atin pina-avail. Okay? Kung talagang titingnan yung iba, parang, ay, ang galing na lang. Naniwala ng Diyos. Sa gano'n. Di ba? Doon tayo concentrated. Doon sa nakikita lang natin. Kasi nakikita rin yung iwanan. Bakit hindi natin nakita na hindi tayo nakipasok sa loob? Bakit hindi natin nakita na sinave tayo ni Lord para hindi tayo makagawa ng hindi maganda? Nakuha natin? Okay? So, tingnan natin ang ating mga perspective. Okay? Nakikita ko siya nung umiinom siya. Isang nagpapatotoo dapat, tinawag sa misis niya, sweetheart, nakarating na ako rito, nasa ano siya, nasa Twin Tower. Okay. Tapos ang daming, ang haba ng traffic, ang daming nagmamaneho. Yung iba na di-disgrasya, siya ayos, ang ganda ng kanya, hanggang nakapark. Tapos umakyat siya sa building, taas ng kanilang floor eh. Sabi ng ko na aeroplano. Tapos nagkakape. Ay Lord, salamat. Tawag sa misis niya. Ang galing ng Panginoon. Hindi ako na-traffic. Ang ganda, tsaka ang ganda ng scene. Ang linaw-linaw. Ay, sweetheart, may aeroplano. Ang baba ng lipad. Parang straight ang ano eh. Parang diretso yung ano eh. Lipad niya. Tapos tumama sa kanila. Hindi sumabog na. Okay? Tumabog na. Akala niya, yung mga nalusutan niya, yun na yung good. Meron din para sa kanya. Na hindi. Yung pala, merong mangyayaring hindi maganda. Hindi niya inaasahan. Pastor si ano, si Abihay. Yung pastor na ngayon, nung bibitahin siya, nasunog yung jet chamber. Noong 1987. Okay, andun mo. Wala pa kayo. Oh, yan. 7. Si Abihay. Pag uwi ninyo, mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Ito yung bitahin niyo si Abihay eh. Yung pumatay ng pare sa Quiapo. Ronald di Abihay, dalawa yung magkapatid. Bibitahin yun. Nasunog yung jet chamber. Ibig sabihin, gawa ng Diyos yun. Ganun. Naganap? Nangyari? Hindi nabitin. Nasunog yung... Hindi, ibig sabihin, naganap ba yun? Oo, nasunog Talaga talaga. bang factual yun? Nasunog din na. Yung nasunog talaga. Oo, nasunog yung jet chamber O, doon. hindi talaga sa Panginoon. Hindi nabitay siya. So, hindi Hindi na nabitay. Yung iba kasi sasabihin, sa demonyo yan. Ang laki ng kapangyarihan niya. O, pero papatayin siya doon, ay nasunog. Ang pastor na ngayon, paano pa pesa na? Pare. Yun din ang salita sa akin eh, dati. Pastor, kung magtuturo ka dito, dire-diretso ka na, huwag kang mag-absent. Kasi sabi, Yung pumatay ng pastor, yung lang. Bumaril. bumaril sa pastor. Mga nanang. Si Rudy Abihay. Sinong Abihay? Oh, yun. Okay. Punta kami sa Maximum.
Mabait yun sa mga. Tapos, Graduation niya tayo. Ay, hindi niya graduation. graduation. Sa palan ng buhay. May simbahan sa Palo yun, sa Mitilpan, may simbahan niya. So, akala natin mga negative yung mga gano'n. Galing ko talaga sa Sometimes talagang dapat natin the goodness of God prevails. Oh, Ano mong bagay? yan. As I said before, ano mong bagay na nagaganap? Maski negative na ito, ang effect sa bawat isa sa atin. Nung pinapangyari ng Panginoon yan, yung bagay na yan, kasama dun yung kindness, yung goodness, yung kanyang ika na mercy, yung kanyang kahaba, lahat kasama ron. Pati yung kanyang knowledge, wisdom, justice, kasama lahat yun. Sama-sama. Kakakulong yan. Nandun lahat ng goodness, kindness. Okay? Pero hindi yun eh, parang bad. Hindi mo naabutan yung ano. Maleta. Hindi, okay na. Hindi, okay na. Hindi ko inabot yun. At least hindi ko na inabot yung death penalty. Wala. Death penalty. Di ba? Oo, hirap nung may death penalty nung araw. Hindi na pala yun, hindi na. Hindi na maganda. Hindi ba? Maganda si Brother ano. Hindi Hindi, na pala ito yung goodness. Ito maganda example. Hindi natin ito yan. Okay? May death penalty. Nilista na sila. Ni-schedule na May schedule sila, schedule na. Schedule na. Nilabas yung mga pangarap. Susunod na sila. Pagkatapos, nung... After the Chigaray. After the Chigaray. Pagkatapos nun, nung nakaschedule sila, napustpone. Oo, nagkaroon ng parang ano sa... yung alisin ng ano. Ayun. Penalty. Di ba? Matanggal siya. Tanggal si Era. Hindi na... Wala mo nang bitay. Wala mo ng bitay. Napustpone. Dahil Kasi natanggal si bibigyan Era. niya eh, no? Pagkatapos, pagpulit doon, schedule na naman sila. Bumalik si Arroyo. Natanggal na yung death penalty. 2005 din ang ganda rin. Pero mo yun? Naka-schedule ka na, tapos talagang yung ano eh. God is good. Ayun. Provident. Bakit Hindi ba retroactive yung halimbawa, nasentensyahan siya noong 1985, may death penalty. Tapos dito sa 1990, ay inalis yung death penalty, covered sila ng 1995 na. Hindi ko ang batas. Hindi ganun ang batas. Hindi ganun. Ang batas natin, Hindi ganun. kapag ka good para sa isang tao, retroactive. Kapag bad para sa iyo, prospective siya. For example, ano yung sabihin niya? Ikaw ay bitay na. Pero naglabas ng batas na wala ng bitay. Sagasa. Sagasa ka dyan. Bakit? Kasi para sa iyo yan, kabutihan mo yan. Amen. Tama. Pero kunyari naman, anong mga example na? Sa prospective. Wala mo ng death penalty. Wala mo ng death penalty. Tapos lumabas yung death penalty. Hindi porket ikaw ay nandun, isama ka sa death penalty. Wala pang death penalty ng panahon mo. Yun, tama. Hindi pwede. Amen. Kung Tama. saan pinakamaganda. Kung saan pinaka-favorable sa... Pabulabol sa lahat. Tama, Yun ang tama. batas niya. Retroactive saka prospective. Tama. Kasi pastor kami, nasintensya kami noong 1982, dead kami. 82, panahon ni Apo na kayo. Mabait ka mga pangmusyeres. 82, nung napulis yung death penalty noong 86, nilabas na kami sa bitay ko sa building 1. Kaya mabait lang yung mga Marcos na yan. Kasi sa batas, kung lumabas yung wala ng bitay, hindi ka na pwede bitayin. Bakit? Wala ng bitay. Tatamaan ka doon. Diyos ang mabait. Ganun din. Bitay ang sinasabi mo. Hindi ka pa nasalan. Oo. Ginamit tayo sa Marcos eh. Hindi ka na pwede bitayin. Bawal na ng bitay. Yun yung effect ng law. Perspective. Oo nga. Retroactive. Na lahat kayo gamay kayo ng mga bibitayin. Lahat kayo blessed. Oo. Sabi yan, tama. Pero kung Ituloy kung ano yung
yung sinabi sa'yo ay hindi siya ito nag-iisip. Hindi. Ang retroactive yung batas, hindi yung sentensya. Yung batas ang retroactive. Eh, lahat ng nasentensya ng death nung natanggal na-abolish yung death penalty. Wala nang death penalty. Wala nang death penalty. Kaya nga, tension yun eh. Tension yun eh. Magmamatay na lang dahil sa'yo. If tumagal kasi yung batas na wala namang bitay, hindi ka na pwedeng bumili. Kaya nga talaga bitay. Magbibigay siya. Na-abolish tayo. Pinabolis eh. Naku, bibitayin ko sa... Kaya lang ito ang problema. Okay? So good. In one sense good. Di ba? Nakatulad nun, iniwan siya. Diba? Tayo ngayon ang namang problema. Hindi bandit. Analo sila sa ano kayo, Whatever it is, see into their negative edition, Good pa rin. Maingan na dito. That's how we should consider it. However negative something is sa atin, in our own personal experience, kailangan umangat ang ating pananaw. Amen. That's good. Yung mga nangyari ganun, it's still good. Okay? Ang pinakamalala, di ba si Jesus Christ? Pinatay siya, minartir siya. Walang kalaban naman. Eh, wala naman siya kasalanan. Sakit ng kapatay niya, hinampas-ampas pa. But then, yung parang nangyari ganun, it's for the good of all the elect. Amen. Amen. Hindi mangyayari itong salvation na ito, na ini-enjoy natin ngayon, kung hindi siya pinatay. Amen. Pinatay po Hindi niya. sila pinapatay. Namatay. Pinapatay ng ama o pinatay? Ano yan? Pinatay. Nagpamatay. Brutal naman yun. Pinatay o pinapatay ng ama? Nagpamatay. Pinapatay ng ama. Parang brutal Pinatay, pakamatay, Papatay. pinapatay. Hindi, yung pamatay niya, pinatay ka ng tao. Basta yung isang butos patay. Pinapatay. Pinapatay ng ama. Ah. Hindi pinatay ng ama. Brutal na patay. O nagpamatay. Sa Thursday natin, di ba ba natatandaan niya? Nagabi. Ah, dito na tulog. Pero ako, sa buong buhay ko, Gusto na yun. ewan ko kung kayo na-experience yun na. Pero ako, nakakita na ako ng tunay na pag-iibigan. Pag-iibigan. Pag-iibigan yung pag-iibigan, yung nagkaibigan yung dalawa. Pareho lalaki, pareho ba? Hindi, babae ka lang. Kaya ako nakakita ako na. Marami, hindi nyo ba nakita yung ganyan? Na yung talagang genuine na pag-ibig talaga. Talagang tunay talaga. In what way? Hindi si Jesus Christ yan, hindi Father yan. Hindi, accepted yun. Exception. Eros. Sabi si Pastor Dia, death penalty na, nakaschedule na. Anong ginawa? Kidnapping yata. Okay, pardon. Pulis yun eh, pulis yun. Hindi. Di ba? Di ba pulis yun? Nakaschedule na sila. Tapos, yung babae, napuntahan sila dahil nag-prestige yung babae, no? 3 weeks yan sila doon. Nag-preach yung babae doon. Akalain mo, nakaschedule ng papel yung nagkaibigan mo. Hindi alam ng babae. Alam, nakaschedule na nga sa pag-ibigan, nagpakasal pa sila dalawa. Talagang love talaga, ibang love. Hindi magaling umawit yung asawa niya. Oo, magugulat kayo, nakaschedule na. Papatayin na lang. Yung Sige, kumanta. magpakasal ka. Dahil sa pag-ibig talaga. Yan talagang genuine. Amen. Oo, talaga. Sabi ko, yung nagkakaroon ng babae. Ang dami ng lalaki sa laya. Oo. Bakit ang pinili? Yung nasa puno. Kasi nakaschedule na. Nakatakda. Pero mo yun. Gusto niyo ma-experience maging biyuda. Pagkatapos na free lang sila, pastora sila. Free sila. Akalain mo puspong. Tapos na-abolish. Ngayon, nakalaya na siya. May pamilya sila. Sabi, ibang klase talaga rin sila. Pero saan ngayon? Pastor! Hindi, asa? Pagkasinan? Hindi. Nasa Laguna. Laguna. Sa Pasita. Pasita. Di ba? Amazing Grace. Siya mo, di ba?
Talagang tunay na makikita. Yung pagkasinan, yung isang kasama niya. Ikaw ba, papakasalan mo yung papatayin ka eh, papakasalan ka pa. Naka-degree, ano? Gulay. Gulay. Kaya ano siya, Providence, no? Ang layo sa expectation mo na gano'n. Na magkaroon ng patuturan yung kanilang love, yung kanilang affair, magbuma pa. Eh, Magandang lalaki kasi siya. Pero marami naman yun doon, mga bola nila, mga bilang ko. Maganda na lang. Born again. Ano yung tigas na yun? Asawa niya, ganito eh. tahimik yung... Hindi na ko na sa bilog na bali natin. Nung ako yung sa At naging pastor, dahil sa kasi siya yung babae, Sino pong mananang yun? born again, tapos siya pastor. sa bibigyan ko sa akin ng libro. Yung pinapinag-aralan natin. Resurrection. Hindi, yung